ang matinding pagsugod ng NBI. Kumpirmado. Para hanapin si Sara Duterte, diyan po sa kanyang tanggapan o opisina. Hindi rin daw mapagbibigyan ng NBI ang hiling ni VP Sara na bigyan siya. Maliwanag po. Sumugod ang NBI sa tanggapan, opisina ni Sara Duterte upang hanapin. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, eto, matindi ito mga kaibigan. Biglang sinugod na naman itong tanggapan, opisina upang hanapin itong si Sara Duterte para panagutin dito ho sa tangkang pagpaslang sa ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos at iba pang pangalan na nabanggit. Nako ho, ay matindi ho ito. Hindi ho pinatawad ng NBI na kahit isang Vice Presidente ay matinding tinogiso sa kanyang tanggapan. Subalit, ano ang nangyari sa pagsugod ng NBI? Ito nga ba ay tuluyan ng kinuha at para managot dito sa kanyang napakaraming sasagutin ito at napakarami din dapat ipaliwanag, mga mahal kung taga-subaybay. Kaya wag po kayong alis. Gusto ko pong ibahagi sa inyo itong mainit-init pa latest update tungkol naman dito sa pagpaslang at tangkang pagpaslang sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Bukas naman natin talakayin itong kanyang impeachment complaint. Nako po, ay patong-patong na kaso ho ang kakaharapin ito. At ito nga po ang mainit-init pa. Ang ayaw siyang tantanan, ayaw siyang tigilan, hindi pinatawad at talagang hinanapan ng NBI itong si Sara Duterte. Muli kong ulit inuulit ang matinding pagsugod sa kanyang tanggapan upang hanapin itong si Sara Duterte. Subalit ito ang tunay na nangyari. Ibabahagi ko po sa inyo. Inaanyayahan ko po kayong kapag may pagkakataon, samahan niyo po akong patapusin, panoorin ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Ito po, shout out po sa lahat. Nako, ay matindi na pagtugis ng NBI. Pinamuli ng NBI si VP Sara Duterte para magpaliwanag kaugnay sa death threat niya sa Pangulo, sa First Lady at sa House Speaker. Pero hindi sigurado kung dadalurian ang bise. Hindi rin daw mapagbibigyan ng NBI ang hiling ni VP Sara na bigyan siya ng advanced questions. Nasa frontline ng balita yan, Ian Suyu. Ayan mga kaibigan, disclaimer lang ho. Gusto ko pong ipaliwanag sa inyo para naman kayo hindi mabiktima ng anumang fake news. Ang tinatalakay po natin ngayon ay itong para panagutin itong si Sara Duterte at tungkol dito sa kanyang pagtangka na mismong inamin niya na papaslangin itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang karagdagang detalye pa, mga mahal kung taga-subaybay. Kailan kaya haharap sa National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte? Kaugnayan ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Noong Biyernes, nakatakda sanang humarap si Duterte para magpaliwanag sa NBI. Pero no-show siya dahil may inasikaso raw. Iyan o. At sabi ko nga ay hindi patatawarin ng NBI kahit pa siya isang Vice Presidente ng ating Republika ng Pilipinas. Patuloy at patuloy gumagawa ho ng aksyon at ito nga ho ang pinaka-latest update. Kahit saan siya magtago ay wala po siyang ligtas para panagutin at sagutin itong ilang mga katanungan at ika nga po magbibigay linaw para magdaan tungo
sa ika nga po'y patas na investigasyon upang mapanagot ho ito. Ito pa mga kaibigan ang ilang karagdagan detalye tungkol sa pagsugod diyan sa tanggapan para harapin ito si Sara Duterte ng mga NBI. Hindi ho pinaligtas ng NBI ito kasi marami ho ang nagsasabi ay hindi gagawa ng aksyon ng NBI dahil isang vice presidente. Hindi naman po lahat ng NBI ay katulad ng mga NBI na humuli, natangkang huli sana. Diyang kay Kibuloy, natatandaan niyo po ba yun? Yung kalbo na NBI na ilang minuto lang ho sa napakalawak na ilang ektarya ay wala daw doon si Kibuloy. Ay, saka natin talakayin. Alam kong nakuha niyo po yun. Ang gusto kong ipunto. Ibig kong sabihin, marami pong NBI na ika nga po'y tunay at tapat na nagsiservisyo katulad doon ito. Na ika nga po'y tumutugis kay Sara Duterte. Ito pa ho. Yan ay kahit nagbigay daan na ang House Committee on Good Government and Public Accountability para lang siputin niya ang NBI. Hindi na nga dumalo. Humiling pa ang bise ng advanced questions. Nanindigan naman ng NBI na hindi sila magbibigay ng advance na mga tanong. Hindi po kami nagpo-provide na gano'n, miski in any other investigation. Pero may ilang basic questions daw na siguradong matatanong. Meron ba siyang identified na nagte-threat sa kanya? May proof ba tayo? At kailan ba yung threat na yun? Na-blatter ba niya yun? Kasi wala kaming formal na natatanggap na request for investigation galing sa kanya. Sino? So mga kaibigan na matindi ho ito. Kita niyo ho. Nung mga nakaraang hearing, hindi siya ho sumipot. Ay nag-request pa siya na kung pwede ay bigyan siya ng advance question na mga tanong tungkol sa itatanong sa kanya sa investigasyon. Eh kung matino ang utak nito na isang vice presidente, hindi niya po gagawin yan. Saan ka makakakita ng isang patas at legal na investigasyon sa tangka na pagpaslang kahit sino pa man? Kahit yan ay ordinaryong tao. Wala pong legal na paraan para bigyan ng question, advance question, kung anong itatanong. Ito si Sara Duterte ay humihingi po ng question. Ano ito? Ito ba ay beauty pageant? Beauty contest? Na mayroong advance question na pinag-aaralan? Ay, gusto kong ipaalam sa iyo, Sara Duterte. Ay sa bagay, hindi na tayo magtaka. Dahil matagal na ito, bulong-bulungan at nagbabatay tayo sa kanyang mga galawan ay hindi yung galawan ng matinong tao. Kaya ito ay kailangan ng isugod sa pinakamalapit na paggamutan na albularyo. Ay nagbabatay tayo sa kanyang mga galawan at ayon din sa maraming nagbibigay na public opinion. Ito pa ho. Yung kinausap niyang tao na mag-a-assassinate dito sa tatlo. Dahil hindi pumunta ang bise noong Biyernes, nireschedule ng NBI ang investigasyon sa December 11. Kanina, ipinasabi na ulit siya. Yun nga lang, wala pa rin daw silang natatanggap na kumpirmasyon kung dadalo nga ba si VP Sara. Kung hindi man, itutuloy pa rin daw nila ang investigasyon. Bukod naman sa bise, ipinasabi na rin ng NBI ang mga journalist na kasama sa press conference ng bise noong nagbanta siya. Bagay naman na inalmahan. Naku, hayaan po ang latest update tungkol dito. Sa ika nga po tangkang pagpaslang ni Sara Duterte at inamin. Sa ating tangkang pagpaslang niya, pagbanta sa ating kasalukuyan, Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. kagalang-galang. Mga kaibigan, disclaimer lang po. Kaya nga po nasabi natin maliwanag diyan na sinugod na naman ng NBI ang tanggapan opisina ng ni Sara Duterte upang magsilbi muli ng subpina tungkol dito sa ika nga po'y pagbanta niya sa buhay na tangkang pagpaslang para panagutin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Maliwanag ho, sumugod ang NBI sa tanggapan opisina ni Sara Duterte upang hanapin at isilbi itong subpina. Subalit,
biglang nagtago ho itong si Sara Duterte. Wala ho doon. Kaya't hindi po alam ng NBI kung nasaan si Sara Duterte. Hindi po alam at walang konkreto na sagot para kung dadalo muli ito dito sa ginanap na hearing na in-schedule ho sa December 11. Kahit hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news, mga mahal kong taga-subaybay. Nandiyan po ang resibo, maliwanag, muli kong ulitin, ang matinding pagsugod ng NBI, kumpirmado, para hanapin si Sara Duterte, diyan po sa kanyang tanggapan o opisina, upang isilbi itong subpina dito sa kanyang kinakaharap na pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Abangan po natin mga kaibigan dahil marami pa ang ika nga po'y mangyayari dito. Bawat araw ay mayroon pong pagbabago dahil pabago-bago rin po ang takbo ng isip nitong si Sara Duterte. Ganyan po katindi ang isang vice presidente ng Republika ng Pilipinas ni si Sara Duterte. Instead, sa halip na magtrabaho, ang dapat pag-usapan dito na dapat ang nakikita natin sa kanya bilang pangalawang Pangulo ay magtrabaho sa Republika ng Pilipinas ay hindi ho. Siya pa ang problema ng ating pamahalaan, siya pa ang problema ng ating Republika ng Pilipinas. Kaya deserve niya na tugisin, hanapin ng NBI upang panagutin dito sa pagbanta sa buhay ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Doon pa lang po yun. Ay marami pang problema ito. Impeachment. At marami pang iba katiwalian. Saka po natin talakayin yan, mga kaibigan. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pakisupport po ang aking second YouTube channel, Andy's Vlog. Nandiyan po ang link sa comment section. At syempre, itong aking itong aking main YouTube channel. Pakisubscribe po. Maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palapakan.